I don't see the point in having kids. Para lang akong kumuha ng bato tapos pinukpok ko sa ulo ko. Lifetime responsibility and for what? 33 na ako. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula, pero dumating na lang ako sa puntong hindi ko na makita ang saysay ng pagkakaroon ng anak. Hindi dahil galit ako sa mga bata, hindi rin dahil may trauma ako o may kulang sa pagkatao ko. Simple lang talaga, para sa akin, ang pagkakaroon ng anak ay parang kumuha ka ng bato, saka mo pinukpok sa sarili mong ulo at tinawag mo iyong fulfillment. Mahal ko ang partner ko. Mahal na mahal. Kaya nga kami nag-uusap tungkol sa kasal. Kaya nga seryoso na. Kaya nga mas lalong masakit kapag dumarating kami sa topic na yan, ang pagkakaroon ng anak. Gusto niya. Gusto niya talaga. Ako? Ayoko. At hindi yun pabigla-bigla. Hindi yun kapritso. Hindi yun dahil takot lang ako o magbabago pa isip ko. Matagal ko na itong iniisip. Pinag-isipan ko na ang bawat anggulo, bawat dahilan, bawat romantikong narrative na pwedeng ibato sa akin ng mundo. Sabi niya, gusto raw niya ng baby kasi half me, half him. Isang patunay ng pagmamahala namin. Isang maliit na version naming dalawa. Isang pamilya. Pero habang sinasabi niya iyon, ang naririnig ko lang ay isang mahabang listahan ng responsibilidad. Lifetime responsibility. Isang responsibilidad na walang pause button, walang resignation letter, walang ayoko na. Para saan? Para sa sandaling cute face? Para sa baby na i-dress up, ipopost sa social media, tatawaging mini-me? Para sa ilang taon na may nagtatakbuhan sa bahay, may tawa, may yakap, at pagkatapos noon, pag-aaral, tuition, baon, gatas, bakuna, yaya, oras, pagod, pera, emosyon. Pag nagkamali siya, kasalanan mo. Pag nagloko siya, tanong sa'yo. Pag napariwara siya, ikaw ang sinisisi. Habang minor siya, halos lahat ng kalokohan niya, responsibilidad mo. At ako raw ang magdadala niyan sa katawan ko. Ako ang magbubuntis. Ako ang manganganak. Ako ang makakaranas ng pagbabago sa katawan ko. Physically, hormonally, mentally. Ako ang mag-a-adjust sa career. Ako ang magpapakahirap magbalanse. Para saan? Legacy? Fulfillment? Purpose? Hindi ko maintindihan. Hindi ko kailangan ng anak para masabing buo ako bilang tao. Hindi ko kailangan ng anak para patunayan ang pagmamahal ko. Hindi ko kailangan ng anak para magkaroon ng silbi ang buhay ko. Masaya ako sa kung ano ako ngayon. Masaya ako sa katahimikan. Masaya ako sa kakayahang gumastos ng pera ko para sa sarili ko. Masaya ako sa oras na akin lang, oras na amin lang. Hindi ako naghahanap ng mag-aalaga sa akin pagtanda ko. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Kaya kong magplano para sa future, kunang hindi umaasa sa isang taong hindi naman humiling na ipanganak. Ang gusto ko sana i-point out sa kanya ay ito, na hindi ka kulangan ng ayaw magkaanak, na hindi ka bawasan sa pagmamahal ang pagpili ng child-free life, na ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa dami ng tao sa bahay, na minsan sapat na ang dalawang taong piniling mahalin ng isa't isa, araw-araw, paulit-ulit, may buong kamalayan at walang pilitan. Pero paano mo ipapaliwanag iyon sa isang taong lumaki sa paniniwalang ang kasal ay may kasunod na anak? Paano mo ipapaintindi na ang kami lang ay hindi kulang? Hindi ko alam kung paano ko siya i-convince. Hindi ko alam kung posible pa. Ang alam ko lang, mas natatakot akong magsisi sa pagkakaroon ng anak kaysa magsisi sa hindi pagkakaroon nito. At sa mundo kung saan ang pagiging magulang ay ginagawang default, ang pagpili na maging child-free ay parang kasalanan. Pero kung kasalanan man ito ang kasalanang handa akong panindigan.